Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Rapsel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Ilocos. Ito ay karanasan ni Rapsel noong kabataan. Kasama ang tinuturing na tatay-tatayan na tawagin na lang nating Bikoy. Hindi tunay na pangalan. Bata pa lamang si Rapsel. Kilala na nito si Bikoy. Isang mahusay at mabuting albularyo sa lugar. Madalas itong tumutulong sa mga may karamdaman. At kahit kailan, hindi ito naningil sa mga tao. Napakapalabiro ni Bikoy. Kaya kahit ang mga natatakot na magpatingin sa kanya ay napapangiti. Atay, bakit po madalas nagpapatawa ka ng mga tao? Samantala malungkot naman yung buhay mo. Tignan mo nga po, nag-iisa ka lang dito sa bahay mo. Tanong ni Rapsel. Napangiti na lamang si Bikoy. Hinawakan ang ulo ng binata. Kapag sumimangot ako, papangit lang ako eh. Rapsel, mas madali ang lahat kung palagi kang humingit eh. Mahahawaan mo pa ang iba. Gumiti ka lang at kahit na wala kang ngipin, dahil ang pagngiti, isang tanda ng masayang buhay. Tugon ni Bikoy. Ganun po pala yun. Dapat pala kahit maraming problema, nakangiti ka pa rin? Muling tanong ng binata. Hindi na nagsalita ang matanda. Ngumiti lamang ito sa sinabi ng binata. Hanggang sa palagi nang nagpupunta sa tahanan ni Bikoy si Rapsel. Sa tuwing naroon ito, palaging may bagong kwento o biro si Bikoy. Sa dami ng narinig ni Rapsel mula sa matanda, hindi mo maiisip na may lungkot itong dinadala. Palagi siyang masiyahin. At sa mga kwento, napapangiti at napapatawa niya ang lahat. Ngunit kahit na palaging nakangiti si Bikoy, ramdam ni Rapsel na may malungkot itong dinadala. Lalo na sa tuwing tinitignan nito ang masaya nilang larawan na kumpletong pamilya. Minsan, gusto nang tanungin ni Rapsel kung nasaan na nga ba ang asawa at anak na matanda. Pero madalas, nag-aalinlangan lamang ang binata na magtanong. Ang alam ng lahat, mag-isa na lamang si Bikoy sa buhay at walang nakakaalam kung nasaan na ang pamilya nito. Hanggang sa isang araw, may isang binata na dumalaw kay Bikoy. Sobrang saya na matanda nang makita ang binata. Pero narinig ni Rapsel. Sinisisi nito si Bikoy sa pagkawala ng ina. Na ikinagulat naman ang binata. Kasalanan mo ang lahat ay. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mawawala si nanay. Sigaw ng lalaki kay Mang Bikoy. Nanlaki ang mga mata ni Rapsel. Nakatahimik lamang si Mang Bikoy. Kita sa mukha nito ang bigat na mga binitawang salita ng anak. Nagpatuloy lamang sa pag-uusap ang dalawa. Nakikinig lamang sa kanila si Rapsel. Doon na nalaman ng binata ang matagal ng sekreto ni Mang Bikoy. Sa pagkakataong yon, napagtanto ni Rapsel na hindi dapat siya nakikiosyoso sa usapan ng iba. Kaya dali-dali na itong umalis. Nung araw na yon, hindi mawala sa isipan ni Rapsel na sa kabila ng masayang ngiti ni Bikoy,
may nakatagong masakit na nakaraan. Kinabukasan, umalis na ang lalaki sa tahanan ng matanda. Kaagad naman itong nilapitan ni Rapsel. Dali-daling nagtanong kung sino ang lalaki. Kahit alam niya na anak yon ni Mang Bikoy. Atay, sino po yung binata kahapon? Anak niyo po ba siya? Nakita ko po kasi nung napadaan ako dito sa bahay niyo eh. Tanong ni Rapsel. Ngunit nagulat ang binata. Nakangiti pa rin ang matanda. Ngunit makikita ang luha sa mga mata. Unti-unti itong umupo sa tabi ni Rapsel. Oo, Rapsel. Siya si Cesar. Anak ko. Matagal na nga kaming hindi nagkikita eh. Tugon ni Bikoy. Hindi naman po sa panghihimasok no? Bakit po parang galit na galit si Cesar sa inyo? Ramdam ko po kasi yung malamig ng pakikitungo sa iyo eh. Muling tanong ng binata. Hindi na napigilan pa ng binata na mag-usisa tungkol sa narinig. Huminga ng malalim si Tatay Bikoy. Nagsimula na itong magkwento. Matagal na ang nangyari, Rapsel. Noong bata pa si Cesar, masaya naman ang pamilya namin. Pero isang gabi, binarang ng aswang ang asawa ko. Ginawa ko ang lahat para mailigtas siya. Pero wala akong nagawa. Kaya mula noon, sinisisi ako ni Cesar sa pagkawala ng nanay niya. Akala ng anak ko, bilang albularyo ay kaya kong iligtas ang lahat. Pero hindi naman yung ganong kadali, anak. Palagi niyang sinasabi sa akin na kaya kong iligtas ang iba. Pero ang sarili kong asawa, hindi ko nagawa. Inunawa ko na lang si Cesar dahil tama naman siya. Sa totoo lang, sinisisi ko din ang sarili ko sa pagkawala ng asawa ko. Pagsasalaysay ni Tatay Bikoy. Natahimik na lamang si Rapsel. Dito nakita ng binata na napakatatag ni Tatay Bikoy. Kaya simula noon, mas naging malapit si Rapsel kay Tatay Bikoy. Palagi itong nandyan para sa matanda. Nakikinig at nagbibigay saya kahit papano. Hanggang sa lumipas ang buwan at isang araw. Bumalik na lamang si Cesar na ikinatawa ni Tatay Bikoy. Tay, mag-umpisa na lang kaya ulit tayo. Lilipat na ako dito sa'yo. Napag-isipan ko na hindi kita dapat sinisisi sa pagkawala ni nanay. Pasensya na po tay ha. Sana mapatawad mo pa ako. Wika ni Cesar. Nagulat naman ang matanda sa sinabi ng anak. Ngunit kita ang tuwa sa mga mata nito. Ganun ba, anak? Oo naman. Bakit hindi? Masaya ako na sa wakas napatawad mo na ako. Tugon ni Tatay Bikoy. Tinanggap na matanda ang anak ng buong puso at nagsimula muli ang mga ito. Kaagad namang napansin ni Cesar ang pagiging malapit ni Rapsel sa ama. Kaya isang araw, kinausap niya ito ng masinsinan. Rapsel, pwede ba kitang makakausap? Kung hindi ka abala, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo eh. Wika ni Cesar. Oo naman Cesar, ano yun? Nga pala, masaya ako na ayos na kayo ni Tatay Bikoy. Tugon ni Rapsel. Napansin ko kasi na malapit kayo ni Tatay.
Masaya akong makita na may nag-aalaga sa kanya kahit papano. Pero gusto ko lang malaman ng mga bagay na hindi ko alam tungkol sa kanya. Muling wika ni Cesar. Mabuting tao ang tatay mo, Cesar. Madalas nga niyang itago ang lungkot na nararamdaman niya sa pamamagitan ng biro eh. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Kahit na hindi mo yun napapansin. Mapalad ka at meron kang ama na kagaya niya. Tugon ni Rapsel. Alam ko naman yun eh. Gusto ko lang talaga malaman kung paano siya naging masaya sa kabila ng lahat ng nangyari. Minsan kasi, naiisip ko na para bang wala lang kay tatay yung pagkawala ni nanay eh. Yung tipong parang ang bilis niyang makalimot. Wika ng binata. Basta ang palagi niyang sinasabi sa akin, ang pagngiti ay isang tanda na masayang buhay. Naghahanap siya ng kasiyahan sa mga simpleng bagay. Kahit masakit yung nakaraan niya. Siguro, yun yung natutunan niya sa buhay. Na kahit gaano kabigat ang dinadala mo, may dahilan pa rin para ngumiti. Hindi mo dapat siya husgahan ng ganun lang. Tandaan mo, kung nasasaktan ka, ganun din naman si Tatay Bikoy. Tugon ni Rapsel. Tahimik lamang na nakinig si Cesar sa sinasabi ng binata. Tila napaisip ito. Salamat nga pala Rapsel ah. Sana sa pagbalik ko dito, maghilom na rin yung sugat na may tatay. Ako din naman ay merong mali, alam ko yun. Sinisi ko sa kanya yung bagay na hindi naman niya gustong mangyari. Muling wika ni Cesar. Ramdam ni Rapsel ang bigat na dinadala ng binata, kagaya ni Tatay Bikoy. Naging mas malapit si Rapsel at Cesar sa isa't isa. Sa bawat pagkakataon na dumadalaw ang binata kila Tatay Bikoy, ramdam na ramdam nito ang pagbabago sa pagitan ng mag-ama. Ngunit isang umaga, pagising ni Rapsel, hindi na nila makita si Cesar. Nag-alala kaagad si Tatay Bikoy. Hinanap nito ang anak katuwang si Rapsel. Ngunit ni isang bakas ni Cesar ay hindi nila nakita. Pero hindi tumigil si Tatay Bikoy sa paghahanap sa anak. Hanggang sa isang umaga, pagkabalik ni Tatay Bikoy galing ito sa kagubatan. Kasama na niya si Cesar. Sugatan at walang malay. Dali-dali naman itong ginamot ang mga sugat ng anak. At sa kabila ng pagod na nararamdaman hindi ito tumigil hanggang sa tuluyang gumaling ang anak. Ngunit nang gumaling si Cesar, hindi na ito nagsabi ng anumang salita at palaging takot sa mga tao. Maging sa piling ni Tatay Bikoy, tila natatakot ang anak. Sa kabila ng kalagayan ni Cesar, hindi sumuko si Tatay Bikoy. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad sa tabi ng ilog, nagsimulang magkwento si Tatay Bikoy kay Rapsel. Alam mo ba Rapsel, nung nakita ko si Cesar sa gubat, wala siyang malay at puno ng sugat ang katawan. Hindi ko alam pero naguguluhan ako kung ano ba ang nangyari. Ayaw naman niyang magsalita. Nahihirapan na ang kalooban ko dahil sa nangyayari. Pero isa lang ang bagay na sigurado ako. Binihag siya ng mga aswang. Pagsasalaysay ni Tatay Bikoy. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa, Tay. Kausapin lang po natin siya. Ipadama na palagi tayo nandito para sa kanya. Sigurado po kung darating ang araw, magagawa din niyang sabihin sa atin yung nangyari sa kanya. Tugon ni Rapsel. Hindi sumuko ang dalawa.
Hindi man nila alam ang nangyari kay Cesar dahil biglaan ngunit ramdam nila na mabigat ang pinagdadaanan nito. Araw-araw kagaya ng dati, palagi pa ring dumadalaw si Rapsel. Kinakausap si Cesar kahit na wala na siyang nakukuhang sagot. Sobrang bigat ng nararamdaman ni Tatay Bigoy dahil pakiramdam niya. Sa ikalawang pagkakataon ay wala na naman siyang nagawa para sa anak. Isang araw, nakita ni Rapsel si Tatay Bigoy na umiiyak. Dali-dali niya itong nilapitan upang palakasin ang kalooban. Tay Bigoy, laban lang po. Alam kong gagaling din si Cesar. Wika ni Rapsel. Aba, oo naman. Nagmana kaya sa akin ang anak ko. Bukod sa pagiging gwapo, alam kong matatag yung anak ko. Tugon ni Tatay Bigoy. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam ni Rapsel dahil alam niya na matatag si Tatay Bigoy. Tay Bigoy, ano po ba ang tunay na nangyari kay Cesar? Bakit po siya sugatan ng umuwi dito at bakit naging ganyan yung kalagayan niya? Tanong ni Rapsel. Malalim na napabuntong hininga si Tatay Bigoy. Para bang napaisip ito. Marahil alam mo nang binihag ng aswang ang anak ko. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan pero ang totoo, Rapsel, ang aswang na pumatay sa buhay ng asawa ko, ang siyang bumihag din sa anak ko at nagpahirap. Alam ko na hindi pa tapos ang laban ko sa kanila. Pero gagawin ko ang lahat para maibalik ang sigla ng anak ko. Nais ko silang singilin pero mas mahalaga ngayon na bumuti ang kalagayan ni Cesar. Wika ni Tatay Bigoy. Nanlaki ang mga mata ni Rapsel sa inamin nito. Hindi makapaniwala sa narinig. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Rapsel na umiyak ng tuluyan si Tatay Bigoy. Alam ng binata na mabigat ang dinadala ng matanda. Kaya naman, niyakap niya ito. Naiyak na din si Rapsel sa pagkakataong yon. Alam mo tay, hindi mo naman po palaging kailangan magpanggap na masaya ka eh. Minsan, mainam din na magpakatotoo ka sa buhay, Tatay Bigoy. Eh ano naman kung makita ka nilang umiiyak? Eh yun yung nararamdaman mo eh. Hindi mo kailangan itago yung tunay mong damdamin. Wika ni Rapsel. Alam mo, napakatalas talaga ng pag-iisip mo. Kung makapagsalita ka akala mo pamilyadong tao ka na. Tugon ni Tatay Bigoy. Napangiti na lamang si Rapsel sa sinabi ng matanda. Ngunit lumipas ang ilang araw. Mas lalong lumala ang kalagayan ni Cesar. Hanggang sumantong na nagawa na nitong saktan si Rapsel. Cesar anak, kumalma ka lang. Hindi ka namin sasaktan. Andito lang kami para tulungan ka. Huwag kang mag-alala. Wala nang mananakit sa'yo. Wika ni Tatay Bigoy. Unti-unting kumalma si Cesar. Ngunit hindi maiwasang makaramdam ni Rapsel ng kaba at lungkot sa kalagayan nito. Alam ng binata na biktima lamang ng pagkakataon si Cesar. Pagkatapos ng insidente, tinapik ni Tatay Bigoy si Rapsel sa balikat at sinabihan na magpahinga muna. Matapos masiguradong kalmado na si Cesar, kaagad namang nagpaalam si Rapsel. Hanggang sa lumipas ang mga linggo at buwan. Ngunit sa halip na bumuti ang kalagayan ni Cesar, tila mas lalo pang lumalala ang sitwasyon.
Madalas itong nagwawala. At kung minsan napapansin ni Rapsel at Tatay Bikoy, tila may kinakausap itong hindi nila nakikita. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, hindi tumigil si Tatay Bikoy sa paghahanap ng lunas para sa anak. Patuloy lamang ito sa pag-aaral. Nagtanong pa sa mga kapwa albularyo at nanalangin na sana'y matagpuan ang sagot sa paghihirap ni Cesar. Hanggang sa isang gabi, bigla na lamang muling nawala si Cesar. Labis ang pag-aalala ni Tatay Bikoy. Tinulungan naman ito ni Rapsel sa paghahanap sa binata. Sa pag-iikot sa gubat, nakita nila si Cesar sa puntod ng ina, umiiyak habang nakaluhod. Kaagad namang inuwi ni Tatay Bikoy ang anak. Sa paglipas ng mga araw, tumulong na din si Rapsel sa paghanap ng lunas hanggang sa nakilala niya si Mang Andro, isang magaling na albularyo sa kabilang baryo. Mang Andro, pwede po bang humingi ng tulong? May sakit po kasi yung anak ng tatay-tatayan ko. Yung anak ni Tatay Bikoy. Wika ni Rapsel. Sige anak, sasamahan kita. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa sitwasyon ni Cesar. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Tugon ni Mang Andro. Dali-daling nagpunta sila Rapsel sa bahay ni Tatay Bikoy. Kagad itong nagsimula ng ritual. Gamit ang mga halamang gamot, dasal at iba pang kaalaman sa panggagamot. Halos buong araw, walang sawang tumulong si Mang Andro kay Tatay Bikoy upang maibalik ang kalusugan ni Cesar. Nalaman ni Mang Andro na pinaglalaruan ng aswang ang isipan ng anak ni Tatay Bikoy. Kaya ito nawala sa sarili. Ngunit hindi huminto si Mang Andro. Ganon din si Tatay Bikoy upang maibalik sa dati si Cesar. Hanggang sa isang araw, nagawang magsalita ni Cesar at sinabi nito ang lahat ng ginawa sa kanya noong bihag ito ng aswang. Hindi makapaniwala si Rapsel sa tindi ng pinagdaanan ni Cesar. Inamin ng binata na paulit-ulit siyang nilalatigo ng mga kalaban dahil galit na galit ang mga ito kay Tatay Bikoy. Awang-awa si Rapsel nang marinig ang kwento nito. Kinain naman ng puot ang puso ni Tatay Bikoy nang marinig mismo sa anak ang pinagdaanan. Mga walang hiya sila. Ginamit nila ang anak ko para gumanti sa akin. Tandaan niyo to. Uubusin ko ang lahi niyo. Mga walang awa. Wika ni Tatay Bikoy. Nagkikiskisan pa ang mga ngipin nito sa sobrang galit. Matapos malaman ang nangyari sa anak, naghanda si Tatay Bikoy sa pagharap sa mga aswang. Nagpa siya ito na unti-untiin ang mga kalaban ng palihim. Ngunit dahil sa kurisidad ni Rapsel, palagi nitong sinusundan si Tatay Bikoy. Ngunit kagad naman siya nitong napibisto. Isang araw, ginabi na sa pag-uwi si Rapsel dahil pumunta ito sa tahanan ng tiyuhin. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nakita nito si Tatay Bikoy. Tila may kasama sa dilim. Kaya naman dahan-dahan na lumapit ang binata upang tignan ang nangyayari. Ngunit bumaliktad ang sikmura nito nang makita si Tatay Bikoy. Ginigilita ng leeg ang isang tao na walang pag-aalinlangan. Hindi makapaniwala si Rapsel na ganong kabangis kumagalit si Tatay Bikoy. Palis na sana ang binata sa lugar na yon, nang bigla na lamang may humampas sa ulo dahilan kaya nawalan ito ng malay.
Nang muling idilat ni Rapsel ang mga mata, nakita niyang napakadilim sa lugar na yon. Tulong! Nasaan ako? Pakiusap. Kung may nakakarinig sa akin, pakawalan niyo ako dito. Wika ni Rapsel. Ilang beses pa itong sumigaw ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Hanggang sa bigla na lamang bumukas ang tarangkaan. Nakita ng binata ang isang lalaki na hindi kakilala. Sa wakas, nakilala din kita, Rapsel. Nakita kita ng harap-harapan. Di ba ikaw ang anak-anakan ni Bigoy? Wika ng lalaki. Napakunot ang noo ni Rapsel. Nagtataka ito kung bakit siya kilala ng lalaki. Teka, sino ka ba? Anong kailangan niyo sa akin? Pakawalan mo nga ako dito. Wika ni Rapsel. Patuloy lamang ito sa pagpupumiglas. Ngunit hindi magawang tanggalin ang tali na sobrang higpit. Nakakalungkot naman at hindi mo ko kakilala. Bueno, magpapakilala na lang ako sa'yo. Ako nga pala si Allen, ang papatay kay Bicoy at Andro. Wika ni Allen. Walang iya ka. Ano bang kasalanan ni Tatay Bicoy sa'yo? Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Tanong ni Rapsel. Akala mo ba matuwid ang tatay-tatayan mo? Binatay lang naman niya ang buo kong pamilya. Kaya naman, pinatay ko ang asawa niya. Pero hindi pa din sapat ang isang buhay kumpara sa kinuha niya. Tugon ni Allen. Hindi ako maniniwala sa'yo. Kung ginawa man yun ni Tatay Bicoy, alam ko na merong dahilan. Kaya naman, pakawalan mo na ako dito. Dahil hindi ka din naman magtatagumpay eh. Wika ni Rapsel. Tumawa naman ng napakalakas si Allen. Paano mo naman nasabi na hindi ko magagawa? Ikaw ang gagamitin ko para mapapunta dito si Bicoy. Maging si Andro. Gagawin ko ang lahat para mapatay ko sila. At kapag nagawa ko na yon, ikaw ang isusunod ko. Muling wika ni Allen. Hindi makapaniwala si Rapsel. Pakiramdam ng binata siya pa ang magiging dahilan. Kaya mapapahamak si Tatay Bicoy. Nanalangin si Rapsel sa Panginoon ngunit tila hindi siya dininig ng Diyos. Dahil makalipas ang ilang araw, dumating sa kuta ng mga aswang si Tatay Bicoy. Kasama si Mang Andro. Galit na galit ang mga ito. At anumang oras ay handa ng sumugod. Walang hiya ka, Allen. Una pinatay mo ang asawa ko. Sinunod mo naman ang anak ko. Ngayon si Rapsel naman. Hindi ko hahayaan na pati si Rapsel maging biktima mo. Sigaw ni Tatay Bicoy. Huwag kang bahag ang buntot, Allen. Harapin mo kami at huwag kang magtago. Dagdag ni Mang Andro. Ilang sandali pa ang lumipas. Unti-unting lumabas si Allen mula sa dilim. Nakangiti pa ito na tila inaasar ang dalawa. Masyado naman kayong mainit. Hinay-hinay lang. Mahaba pa ang oras natin.
Wika ni Allen. Ilabas mo si Rapsel. Nandamay ka pa talaga ng ibang tao para lang makaharap kami. Ganun ka ba talaga kaduwag? Wika ni Mang Andro. Wala ka bang isip tanda? Ginamit ko lang ang binatang to para mapalabas kayo mula sa lungganyo. Dahil palagi na lang kayong tumitira ng nakatalikod. Tugon ni Allen. Ang dami mong kuda. Ilabas mo na lang si Rapsel. Huwag mo na siyang idamay. Wika ni Tatay Bikoy. Dali-dali namang nilabas ng mga tauhan si Rapsel. Hindi na po sana kayo pumunta dito. Hinayaan niyo na lang po sana ako. Mapapahamak lang kayong dalawa dito eh. Wika ni Rapsel. Hindi naman pwedeng pabayaan ka namin, Rapsel. Tugon ni Tatay Bikoy. Hindi na nagsalita pa si Mang Andro. Nagsimula na ang labanan. Ni isa sa mga ito ay tila hindi nagpapadaig. Inumpisahan ni Allen na pakilusin ang mga alipores. Ngunit walang kahirap-hirap na naubos nila Tatay Bikoy ang mga kalaban. Hindi naman nagulat pa si Allen sa pinamalas ng dalawa. Lalo pat kilalang kilala niya ang mga ito. Diyan ka magaling, Allen. Ang magtago sa likod ng mga alagad mo. Hindi mo kayang harapin kami ng mag-isa. Alam mo sa sarili mong hindi mo kami kaya. Wika ni Mang Andro. Hindi ako padadaig sa inyo. Ang araw na ito, matagal ko nang pinaghahandaan. Kaya naman, ihanda nyo na ang sarili nyong humarap kay kamatayan. Dahil dadalhin ko kayo sa huling hantungan nyong dalawa. Tugon ni Allen. Habang humahalakhak ng paulit-ulit. Nanlaki ang mga mata ni Rapsel nang marinig ang tawa ni Allen. Tila demonyo lalo pa nang nagpalit ito ng anyo. Binipilit ni Rapsel na makatakas mula sa pagkakatali. Ngunit napakahigpit nito at hindi niya magawang masira ang lubid. Nagpatuloy lang ang tatlo sa paglalaban. Para bang si Rapsel ang mananood. Gustuhin man itong tumulong ngunit hindi niya magawa. Dahil sa kalagayan. Ilang sandali pa sinunggaban ni Allen si Mang Andro. Nakagad namang nasugatan sa kanang braso. Malalim ang natamo nitong sugat. Ngunit hindi nito ininda at sa halip. Nagpatuloy lamang ito sa pakikipaglaban sa aswang. Samantalang si Tatay Bikoy naman. Nang makahanap ito ng tiyempo ay kagad nilapitan si Rapsel. Dali-daling tinanggal ang lubid na nakatali sa binata. Umalis ka na dito. Tumakas ka na. Iligtas mo na ang sarili mo. Pakiusap lang, anak. Pakinggan mo ko. Wika ni Tatay Bikoy. Pero paano po kayo? Hindi naman kaya ng konsensya kong iwanan kayo dito. Lalo pat nasa gitna tayo ng labanan. Tugon ni Rapsel. Hindi na nakapagsalita pa si Tatay Bikoy. Dahil bigla na lang sumugod si Allen sa kanya. Kaagad namang napaatras ang binata. Hindi ito makapaniwala at kitang-kita ni Rapsel. Napasuka ng dugo si Allen dahil sa malakas na sipa ng matanda sa sikmura. Tila na yuping bakal ang itsura ng aswang. Nang makita na unti-unting nanghina ang kalaban, kaagad na lumapit si Mang Andro at sinakal si Allen.
Ngunit patuloy lamang sa paglalaban ng aswang. Hanggang sa nasaksak na matutulis na kuko si Mang Andro sa tiyan. Ngunit hindi nito ininda ang sugat. Kinuha ang itak sa tagiliran. Tsaka ito hinataw sa leeg ng aswang. Napaluhod na lamang si Allen sa lupa. Dito na nag-usal ng orasyon si Tatay Bikoy. Kaya naman mas lalo pang nanghina si Allen. Kaagad na tinali ni Mang Andro ang aswang gamit ang buntot pagi. Samantalang si Tatay Bikoy naman, pinaulanan ng suntok si Allen. Alam mo kung bakit ko pinatay ang pamilya mo. Dahil kasalanan din naman nila. Nang biktima sila ng mga inosenteng tao. At bilang albularyo, obligasyon kong protektahan ang aking mga kabaryo. Kaya wala kang dapat ikagalit. Wika ni Tatay Bikoy. Wala akong pakialam sa lahat ng sasabihin niyo. Bakit niyo pa ako pinahihirapan? Patayin niyo na lang ako. Tugon ni Allen. Hindi kami kasing sama ng iniisip mo, Allen. Kahit na ganyan ka, iniisip pa din namin na maaari ka pang magbago. Kaya naman, hahayaan ka naming magsimulang muli. Wika ni Mang Andro. Tinanggal ni Tatay Bikoy ang pagkakatali sa aswang. Ngunit bigla nitong inagaw ang punyal na hawak ni Mang Andro. Walang sabi-sabi. Akmang itatarak na ito sa dibdib ni Tatay Bikoy. Dali-dali namang kumilos si Mang Andro. Dahil sa bilis na mga pangyayari, imbis na maitarak ang punyal sa dibdib ni Tatay Bikoy, naputol ni Mang Andro ang ulo ng aswang. Sumirit ang masaganang dugo at unti-unti itong dumapa sa lupa. Dahil sa labis na pag-aalala ni Rapsel, dali-dali itong lumapit sa matanda. Huwag kang mag-alala, anak. Maayos naman ako. Kahit dumampi sa katawan ko yung punyal na yon, protektado ako nitong anting-anting na suot ko. Wika ni Tatay Bikoy. Doon lamang nakahinga ng maluwag ang binata. Nang mapatay si Allen, umuwi na ang tatlo. Dito na kwento ni Tatay Bikoy ang nakaraan ng pamilya at ang hidwaan sa pagitan ng yumaong si Allen. Matapos ang pangyayaring yon, patuloy pa din sa panggagamot ang dalawang matanda kay Cesar. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, buwan at taon, tuluyan naman itong gumaling. Hanggang sa isang araw, napagpasyahan ni Rapsel na pumunta ng Maynila at doon ipagpatuloy ang buhay. Alam niyang hindi pababayaan ni Cesar ang ama, kaya hindi na magiging malungkot si Tatay Bikoy na tinawag niya Palabirong Antingero. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Benjamin. Walang eksaktong taon, lugar ng Cebu. Bata pa lamang si Benjamin. Nakatira na ang pamilya sa Cebu. Ang nanay ni Benjamin na si Amalia, isang kumadrona sa lugar. Habang ang tatay niya namang si Samuel ay isang magsasaka. Simula nang magkaisip si Benjamin, palagi niyang naririnig sa mga magulang na gusto nila ng isang anak na babae. Ngunit nang mabuntis muli si Amalia, hindi babae ang binigay sa kanila kundi isa na namang lalaki. Labis itong kinalungkot ni Amalia at ni Samuel. Pero hindi nila kailanman pinabayaan ang bagong anak na si Arnel.
Palagi itong binibihisa ni Amalia ng damit na pambabae dahil nga sa kagustuhan niya ng babaeng anak. Kahit ganon, lumaki si Arnel na isang malakas at may magandang pangangatawan na lalaki. Kalaunan, tinanggap na rin ni Amalia kung ano talaga ang katauhan ng anak. Hininto niya ang pagbibihis pambabaeng damit dahil nararamdaman niyang hindi ito komportable sa pagsusuot nun. At nang magkolehiyo si Arnel, pinilit nitong bumukod ng tahanan. Anak, bakit ka pa aalis ng tirahan? Ayaw mo na ba dito? Tsaka hindi mo ba gusto ang buhay mo dito? Libre na nga ang lahat ng kailangan. Kapag bumukod ka, kakailanganin mo ng pera para sa pagbabayad ng renta sa titirhan mong bahay. Wika ni Amalia. Nay, kolehiyo na po ako eh. Gusto ko pong ako naman ang makatulong sa inyo para maging maginhawa po ang buhay niyo ni tatay. Huwag po kayo mag-alala sa akin. May nakuha na po akong sideline para magkapera ako at ipambayad sa upa. Tugon ni Arnel. Ay, kung wala na talaga ako magagawa eh. O siya, sige. Isama mo ang Kuya Benjamin mo para makita niya ang titirahan mong bahay. O apartment ba yon? Kailan ba ang alis mo, anak? Tanong ng ina. Sa susunod na bukas pa po, Nay. Sa Lunes po. Tsaka sasabihan ko na rin po si Kuya para masamahan ako sa napili kong upahan. Maganda dun, Nay. Malapit lang sa eskwelahan at mas lalong malapit lang sa pinagtatrabahuhan ko. Tugon ng binata. Basta tandaan mo lang, anak. Huwag mong papabayaan ang pag-aaral mo nang dahil lang sa trabahong yan. Kapag nabalitaan kong bumagsak ka, ay sus, babalik ka dito sa bahay na ito. Ititigil mo na yung pagtatrabaho mo. O Benjamin, anak, tamang-tama't nandito ka na't may sasabihin ako sa'yo. Muling wika ni Nanay Amalia. Ano po yun, Nay? May kailangan po ba kayo? Tsaka ito nga po pala yung kinita ko ngayong buwan. Idagdag niyo na po sa mga gastusin dito sa bahay. Tugon ni Benjamin. Salamat, anak, ha? Siya nga pala. Sa susunod na bukas, bubukod na ang kapatid mo ng bahay. Gusto kong samahan mo siya para makita mo yung kwartong titirahan niya. Sabihin mo sa akin kung ligtas ba doon. Hindi kasi ako makakasama dahil baka may kailangan ng serbisyo ko bukas. Pwede mo bang gawin yun, anak? Wika ng ina. Oo naman po, Nay. Ako pa ba? Tsaka alam mo naman na hindi ko papabayaan itong kapatid ko. Ako na pong bahala, Nay. Sige na po, magpahinga na po kayo. Si tatay po nasa taniman pa eh. Pero pauwi na rin po yun. Tugon ni Benjamin. Napangiti si Amalia at tumango sa anak bago tuluyang pumasok ng kwarto. Hinarap niya ang kapatid na si Arnel. Binigyan na nagtatakang tingin. Bakit ka nga ba lilipat ng tirahan, Arnel? Pwede mo ba akong bigyan ng rason? Hindi naman kita pipigilan eh. Nais ko lang malaman kung bakit gusto mong magbayad ng renta kaysa tumira ng libre dito sa bahay. Tanong ni Benjamin. Gusto ko lang magkaroon ng sariling bahay ko, kuya. Tsaka yung uupahan ko, malapit lang naman sa eskwelahan na pinag-aaralan ko eh. Isa pa, malapit lang din sa pinapasukan ko. Kaya mas nagdesisyon akong lumipat doon eh. Tugon ni Arnel. Napatango na lamang si Benjamin habang nakatitig sa kapatid. Nang makaalis si Arnel sa harapan, naghanda na si Benjamin upang umuwi sa bahay na nirerentahan niya. 24 na taong gulang na si Benjamin
20 anyos pa lamang ay hindi na siya nakatira sa bahay ng mga magulang. 20 anyos pa lang ay hindi na siya nakatira sa bahay ng mga magulang. Kaya hindi na rin ito magtatanong pa ng marami kung bakit nagpa siya ang kapatid na bumukod na rin sa edad 19. Ilang minuto pa ang lumipas. Narinig niyang bumukas ang pinto ng tahanan. Bumasok ang tatay na may dalang ulam para sa hapunan. Inimbitahan siya nitong dito na lamang kumain upang magkasalo-salo sila, kaya namang kagad pumayag si Benjamin. Matapos kumain kasama ang pamilya, nagpaalam na ito upang umuwi sa tinutuluyan. Kagad naman siyang sinabihan ni Amalia na mag-ingat, kagaya ng palaging sinasabi nito kapag bumibisita siya doon. Naghantay ito ng tricycle upang mabilis na makauwi. Ngunit wala maski isang dumaan. Kung hindi puno, hindi naman pampasahero. Kaya napagpasyahan niya na lamang na maglakad. Tutal kaya niya namang lakarin. Ngunit medyo matatagalan nga lang. Delikado na rin dahil gabi na at maraming loko-loko sa lugar nila. Habang naglalakad sa tabi ng kalsada, nakarinig si Benjamin ng isang mahinang tunog. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan itong naglakad papunta sa tunog. Sinubukan niyang hindi gumawa ng ingay. Ilang sandali pa, kaagad niyang nakita ang isang tao na nakaitim na jacket. Pinagsasasaksak ang isang babae na naka-uniforme pa ng eskwela. Nanigas ang buong katawan ni Benjamin at hindi nakapaglakad. Nakatingin lamang ito sa biktima. Ilang segundo ang lumipas. Nakabawi si Benjamin at mabilis na naglakad papalayo. Tinandaan niya ang lugar kung saan niya nakita ang krimen. Hingal na hingal ito at pawis na pawis nang makarating sa bahay na inuupahan. Kaagad siyang tumawag ng pulis at nireport ang mga nakita. Habang nakaupo sa sofa, napabalik sa isipan ang uniforme ng babaeng pinapatay. Pamilyar ito sa kanya. Napatayo siya nang maalala kung saan eskwelahan niya nakita ang uniforme. Iyon ang lugar kung saan nag-aaral mismo si Arnel. Kinabukasan, maagang nagising si Benjamin. Kaagad itong nakibalita sa mga pulis kung anong nangyari sa nireport niya kagabi. Ngunit nagtataka ito sa sinabi ng pulis. Wala naman silang nakitang kahit ano sa lugar na tinuro niya. Maski bakas ng dugo ay wala silang nakita. Napabuntong hininga na lamang si Benjamin. Binasalamatan ang mga pulis at binaba ang tawag. Nagpunta ito sa bahay ng mga magulang upang sabihin ang mga nakita. Iniisip ng binata na nasisiraan na siya ng bait. Nay, kahapon po nung papauwi na po ko, may nakita po ko, Nay. Alam niyo po ba yung sa eskinita lang dyan? Yung abandonadong building? May nakita po kasi ako. Hindi po ako sigurado kung lalaki o babae pero nakita ko po siyang may pinapatay. Tinawag ko na po sa pulis pero wala naman silang nakita. Pagsasalaysay ni Benjamin. Nako anak, baka naman pagod ka lang nun. Di ba sabi mo kanina naglalakad ka? Baka nga pagod lang yan. Tsaka galing kang trabaho, di ba? Para kasing imposibleng malinis kagad ng taon yung nakalat niyang dugo sa maiksing panahon lang. Kaya malamang, dala lang yun ng imahinasyon mo. Tugon ni Amalia. Ay, baka nga po, Nay. Nasaan na po ba si Arnel? Hindi ko pa siya nakikita. Wala namang pasok ngayon kasi linggo, di ba? Tanong ng binata.
Ah, naroon sa kwarto niya. Puntahan mo na lang baka nagbabasa yun ng libro. Alam mo naman yan. Gusto talaga nangunguna sa klase at ayaw magpahuli. Tugon ni Amalia. Dali-daling pumunta si Benjamin sa kwarto ng kapatid. Nang makarating kagaya kanina, ikwinento niya ang nakita sa kapatid. Napansin niyang medyo hindi mapakali si Arnel. Kaya nagtataka ito ngunit hindi niya na lamang pinagtuunan ng pansin. Kuya, baka naman talagang totoo ang sinabi ni nanay. Imahinasyon mo lang yan dala ng pagod mo sa trabaho. Huwag mo na isipin yun. Tsaka bukas pupuntahan natin yung rerentahan ko. Makakasama ka naman, di ba? Tanong ni Arnel. Oo naman. Tsaka holiday naman bukas eh. Wala akong trabaho. Sige na, buwaba ka na doon na makapagtanghalian ka. Kumain na yata sila nanay at tatay. Kumain na rin ako bago umalis ng bahay kaya busog pa ako. Wika ni Benjamin. Bago ito tumayo at nilisan ang kwarto ni Arnel. Kinabukasan, maaga pa lamang bumiyahe na sila papunta sa uupahang bahay ni Arnel. Nang makarating sa lugar, kaagad silang namangha sa ganda ng labas ng bahay pati na rin sa loob. Maliit lamang ito, pero tamang-tama lamang para sa 2 tao. Ayos. Maganda naman yung bahay, Arnel. Pero hindi ba masyadong malaki para sa'yo? Mas mapapamura ka kapag maliit na bahay lang ang kukunin mo. Yung inuupahan ko nga, maliit lang, sakto lang yun para sa akin. Wika ni Benjamin. Kuya, ayos lang to. Mas maganda kasi kapag malaki yung uupahan ko. May mga kaibigan akong pwedeng matulog dito. O di kaya ikaw, pwede kang matulog dito minsan, di ba? Tugon ni Arnel. Saglit pang napaisip si Benjamin at tumango. Pwede rin naman. Kapag nangangailangan ka ng pera para pambayad dito, huwag ka mahihiyang lumapit sa amin ha. Pero sikapin mo ring tumayo sa sarili mo mga paa. May trabaho ka na at kaya mo nang kumita pero huwag mong papabayaan ang pag-aaral ha. Ikaw pa naman ang future doctor ng pamilya natin. Muling wika ni Benjamin. Ginulupan nito ang buhok ni Arnel. May iba pa ba tayong hindi nakikitang kwarto dito? 2 kwarto lang ba talaga to? Tanong ni Benjamin. Oo kuya, 2 lang Tapos may isang banyo rin. Sa susunod na linggo na pala ako lilipat dito. Baka pwedeng magpatulong sa pagdala ng gamit kuya. May sasakyan ka naman Tugon ni Arnel. O siya sige, walang problema yan. Sabihan mo lang ako kung anong oras ka lilipat ha. Pupuntahan kita sa bahay. Wika ng kuya. Nagala si Benjamin sa buong bahay na makaramdam ito ng umbok sa sahig na nilalakaran. Natatabunan niyo ng karpet. Ngunit talagang mahahalata mong nakaumbok ito. Inalis niya ang nakatakip na karpet. Nakita niya ang isang maliit na pinto na tila hahantong sa ilalim ng tahanan. Sinubukan niyang buksan ito. Ngunit ayaw bumukas kaya muli niya na lamang tinakpan ng karpet bago sinabi sa kapatid. Arnel, alam mo ba yung parang maliit na pinto sa sahig doon sa sala mo? Sinubukan kong buksan pero ayaw naman bumukas. Tulungan mo nga ako. Wika ni Benjamin. Kaagad naman itong nakita ang pagkabalisa ng kapatid. Hindi niya na lamang ito pinansin. Hayaan mo na yung kuya. Huwag mo na lang pansinin. Baka mali lang sila sa paggawa ng parte na yun Wika ni Arnel.
Napatango na lamang si Benjamin. Hinatid na si Arnel sa tahanan. Makaraan ng isang buwan, napabalita na sa lugar ang halos sunod-sunod na pagkawala ng mga estudyante sa pinapasukang paaralan ni Arnel. Nakikita ang mga bangkay nito na minsan ay walang kaliwang kamay. Ang isa naman ay nawawala ang kanang kamay. Meron mga babaeng nawawalan ng kaliwang paa, pati na ng kanang paa. Lalong nag-alala ang pamilya ni Arnel sa kanya dahil sa mga pangyayari. Arnel anak, doon ka na kaya sa kuya mo muna tumira? O hindi kaya dito ka muna sa bahay? Yung inuupahan mo kasi, malapit sa eskwelahan nyo. Doon ang napapabalitang patayan. Nag-aalala ko para sa kaligtasan mo. Wika ni Amalia. Nay, hindi na po. Ayos lang po ako doon sa tinitirahan ko eh. Tsaka ayaw ko pong makaistorbo doon kay kuya. Alam naman natin nagtatrabaho yun eh. Isa pa, mga babae naman ang kinukuha ng mga kriminal na yun. Hindi naman sa kinukonsinti ko sila ha. Pero wala pa silang kinukuhang mga lalaki. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Tugon ni Arnel. Huwag ka po mag-alala, Nay. Mabilis ko namang mabibisita tong kapatid ko eh. Isang sakay lang naman mula sa inuupahan ko papunta doon. Ako na po ang bahalang tumingin-tingin sa kanya. Maasahan niyo po ako. Sabat ni Benjamin. Napabuntong hininga na lamang si Nanay Amalia. Ay sige na nga. O siya, umalis na kayo. Huwag kayong magpapagabi sa daan at baka matsambahan kayo ng mga loko-loko dyan. Tandaan nyo, palagi kayong mag-iingat. Kahit ikaw Benjamin, alam kong matanda ka na pero hindi masamang mag-ingat. Sa panahong ito, marami ng loko-lokong nagkalat sa mundo. Muling wika ng ina. Napatango na lamang si Benjamin bago inayang ihatid na lamang ang kapatid sa bahay na inuupahan. Mabilis namang sumang-ayon si Arnel. Ano? Ayos ka na ba dito? Pasok kaya muna ako dyan. Gusto mo bang dito muna ako matulog? Tanong ni Benjamin. Naku, wag na kuya. Hindi pa kasi ako nakakapaglinis ng bahay. Baka madumihan ka lang tsaka wag mo na akong alalahanin. Umuwi ka na para makapagpahinga ka na maaga. May trabaho ka pa bukas, di ba? Tugon ni Arnel. Ay, sige na nga. Uuwi na ako. Ikaw na bata ka ah. Mag-iingat ka palagi. Kapag may problema, huwag kang mahihiyang pumunta sa bahay. Palagi ka namang welcome doon eh. Tsaka, palagi na akong pupunta dito ah. Nangako ko kila nanay na bibisitahin kita ng madalas. Huwag umuwi ng malalim na ang gabi ah. Maulan na ako. Mag-iingat ka, Arnel. Huling wika ni Benjamin bago niya nakitang nakangiting tumango ang kapatid. Nagmaneho na ito papunta sa tahanan at kagad nagpahinga. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad si Benjamin papunta sa tahanan ng kapatid, nakasalubong niya ang kapitbahay nito. Binati naman siya ni Benjamin at ngumiti. Gumanti naman ng ngiti ang nakasalubong. Sanay na silang makitang napapadpad siya dito dahil sa palaging pagbisita kay Arnel. Ngunit nilapitan siya ng babae at kinausap. Benjamin, pwede mo bang kausapin yung kapatid mo? Nangangamoy kasi bulok na karne yung bahay niya. Medyo lumalala na talaga eh. Baka kasi makakain siya ng mga expired na karne at magkasakit. Sabihin mo na isaksak yung rep para hindi masira yung mga karneng binibili. Wika ni Aling Miray. Nagtataka naman itong tinignan ni Benjamin
dahil alam niyang hindi gaanong kumakain ng karne ang kapatid. Napangiti na lamang ito. Walang problema po, Aling Miray. Ako na ang bahalang magsabi sa kanya. Makakaasa po kayo. Sige na po. Mukhang may lakad ka pa eh. Mag-iingat po kayo ha. Tugon ni Benjamin. Napangiti na lamang si Aling Miray at naglakad na papalayo. Dali-dali siyang pumunta sa tahanan ni Arnel. Kumatok ng ilang beses bago pagbuksan ng kapatid. Ginala niya ang tingin sa kabuuan ni Arnel. Maayos naman ang itsura nito at mukhang kakaligo lang dahil basa pa ang buhok. O kuya, napadalaw ka. Bakit? May problema po ba sa bahay? Tanong ni Arnel. Papasukin mo nga muna ako na makaupo ako. May sasabihin ako sa iyong importante. Tugon ni Benjamin. Nakita niya na medyo hindi mapakali si Arnel. Pero wala na itong nagawa pa kundi lakihan ang buka ng pinto at patuloyin ang kapatid. Pagkapasok ni Benjamin, kaagad niyang naamoy ang tila nabubulok na karne sa buong tahanan. Arnel, maglinis ka naman dito. Hindi porket may sariling bahay ka na. Pababayaan mo na lang tong marumi dahil walang nakakakita. Tsaka ano ba yung amoy na yun? Ay, kailan ba yung huli mong nilinis ang lugar na to? Tanong ni Benjamin. Maglilinis pa lang sana ako ngayong araw kuya pero dumating ka eh. Pasensya na po ah. Nagalaga po kasi ako ng isda. Kaso namatay lang eh. Hindi ko pa nalilibing yung katawang kaya nakadagdag sa baho ng lugar. Hayaan mo kuya. Maglilinis rin kaagad ako. Tugon ni Arnel. Aba dapat lang. Siya nga pala. Hindi ba kilala mo si Aling Miray? Yung kapitbahay mo dyan? Nakasalubong ko. Nasabi niya rin sa akin na umaalingasaw na bulok na karne galing dito. Hindi ko alam na kumakain ka na pala ng karne ngayon. Yung ref mo, palagi mong isaksak para hindi mabulok. Tsaka wag mo nang kainin yun ha. Baka magkasakit ka pa. Naiintindihan mo ba? Muling wika ni Benjamin. Napatango na lamang si Arnel at ngumiti. Tinulungan siya ni Benjamin para maglinis ng tahanan. Tama nga ang sinabi ni Aling Miray. Nabubulok na karne nga ang dahilan ng amoy. Dahil pagbukas nila ng ref, lalong umalingasaw ang baho. Nang medyo nalinisan ay unti-unti nang nawawala ang masangsang na amoy. Ngunit meron pa rin kaunting natira. Iniisip na lamang ni Benjamin na dahil ito sa pagkapit ng amoy sa dingding. Nang magpaalam na ito, napadaan siya sa basurahang tinapunan nila ng karneng nabubulok. Napansin niya na may isang sumabit, kaya hindi maayos na nakasara ang takip ng basurahan. Nilapitan niya ito para ayusin, nang may napansin siyang kakaiba. Hindi niya nakita ang laman ng ibang plastik dahil may kulay ang mga ito. Kaya medyo weirdo man ay napagpasyahan niyang tignan ang laman ng may kulay na plastik. Nanigas ang buong katawan ni Benjamin nang makita kung ano ang laman. Isa itong tila mga daliring pinagtataga kasama ang braso. Sa isa namang plastik ay isang maliit na ulo ng babae. Kagad niyang sinara ang plastik at tinakpan ng basurahan. Nais man niyang tumawag ng mga pulis ngunit hindi niya magawang makita na makulong ang kapatid. Kadugo niya pa rin ito at pamilya pa rin ang tingin. Naghintay siyang magabi. Kagaya ng inaasahan. Nakita niyang lumabas ng tahanan si Arnel. – Nakasuot ito ng itim na jacket at may dalang isang itim na bag.
Naglakas loob siyang sundan ito. Sa ilang minutong pagsunod, natagpuan niya ang sariling nakatayo sa loob ng abandonadong building kung saan nakakita ng krimen dati. Medyo madilim na ang kapaligiran. Umaasa lamang ito sa liwanag ng buwan upang makita ang dinadaanan. Nakita niya sa isang silid na pinasuka ni Arnel. May isang mahabang lamesa na may nakapatong na isang babaeng naka-uniforme. Kinuha ni Arnel ang isang kutsilyo sa bag at tinapat ito sa leeg ng babae. Astang hihiwain na nito ang leeg. Dali-dali siyang pinigilan ni Benjamin. Ano bang ginagawa mo, Arnel? Nahihibang ka na ba? Ibaba mo nga yung kutsilyo mo at ngayon din. Pupunta tayo sa mga pulis. Ibaba mo yan, Arnel. Wika ni Benjamin. Kuya, bitawan mo nga ako. Ano ba? Ginagawa ko lang naman to kasi gusto ni nanay ng babaeng anak. Dapat nga, magpasalamat ka pa sa akin eh. Dahil gusto kong tuparin yung hiling ni nanay. Tugo ni Arnel. Tuluyang naagaw ni Benjamin ang kutsilyo sa kapatid at hinagis sa malayo. Hinarap niya na may matatalim na tingin ang kapatid. Hinawakan ito sa magkabila ang braso. Ano bang pumapasok dyan sa kukukote mo at ginawa mo to? Oo, Arnel. Gusto nila nanay ng babaeng anak. Pero hindi mo kayang ibigay yun dahil lalaki ka. Hindi ka magiging babae sa pagpatay mo ng inosenteng tao. Diyos ko naman, Arnel. Muling wika ni Benjamin. Kuya, isa na lang eh. Nangako siya sa akin. Nangako siyang gagawin niya akong babae kapag nakumpleto ko ang lahat ng parte ng katawan ng isang babae sa iba't ibang tao. Ulo na lang ang kukunin ko, kuya. Tapos dumating ka pa. Gusto ko lang naman mapasaya sila nanay at tatay eh. Tugo ni Arnel. Siya? Sinong siya ang tinutukoy mo, Arnel? May nagsasabi ba sa'yong gawin to? Ituro mo sa akin na mapakulong natin siya. Pero kailanman, hindi mo matatakasan ng batas. Muling wika ng binata. Hindi kailanman nahuhuli ng isang mortal ang isang immortal, kuya. Simula nung bata pa ako, nandiyan na siya sa tabi ko. Siya ang nagsasabi ng mga kailangan kong gawin. Kaya ngayon, ako ang humihingi ng tulong sa kanya para maging isang ganap na babae ako, kuya. Ngayong may nakakaalam na. Alam mo ba ang pwedeng mangyari sa'yo, kuya? Papatayin niya ako. At dahil yun sa'yo. Bakit pa kasi nangilam ka eh? Tugo ni Arnel. Nakarinig sila ng malakas na kulog. Kasabay ng paglitaw ng isang itim na usok sa harap nilang dalawa. Unti-unti itong nag-anyong lalaki na parang tao. Nagulat si Benjamin nang makita niyang napaluhod at umiiyak si Arnel sa harap ng lalaki. Hindi ko sinasadya. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Isa na lang. Matatapos ko na ang hinihingi mo. Pangako, tatapusin ko to. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pagmamakaawa ni Arnel. Pinalaan na kita, Arnel. Ang sabi ko sa iyo, walang sino man ang dapat makaalam ng ating kasunduan. Pero dahil sa kapabayaan mo, nalaman ito ng kapatid mo. Buhay ang pangako mo nung sandaling nag-usap tayo. At ngayon, oras na para singilin ko ito. Tugon ng lalaki. Nakita ni Benjamin na may lumabas na usok mula sa bibig ni Arnel. Nasalo niya ang kapatid bago ito bumagsak sa lupa. Wala kang pagsasabihan sa nakita mo ngayon, Benjamin. Ang kaluluwa ni Arnel, isa ng tagasilbi sa aming grupo.
Kapag may napagsabihan ka ng pangyayaring ito, magagawa kong patayin ang buong pamilya mo. Gumawa ka ng paraan upang pagtakpan ang kamatayan ng kapatid mo. Nakikita ko kayo. Tandaan mo, Benjamin. Muling wika ng lalaki. Hanggang sa naging usok ito at unti-unting humalo sa hangin. Pinalabas na lamang ni Benjamin na namatay ang kapatid dahil sa atake sa puso. Ito rin ang lumalabas na dahilan, sabi ng mga doktor. Kaya naniwala naman ang mga magulang. Ayaw man niyang magsinungaling. Ngunit mas ayaw niyang masaktan at sisihin ng nanay ang sarili. Dahil lamang sa pagkakagusto ng babaeng anak. Hindi rin niya nais ipahamak ang buhay ng mga magulang. Dahil sa babala ng engkanto. Natigil ang pagkawala ng mga babaeng estudyante sa lugar. Bumalik muli sa pagkapayapa. Habang si Benjamin naman, sinisisi pa rin ang sarili dahil hindi niya masabi ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kapatid.